Hello guys, good day. At bago tayo bumiyahe, ano daw ba yung pinagkakaabalahan natin at negosyo? Ito po yun. Yan, Nanoprotect. Okay? So, ito po yung business natin na pinagkakabalahan. Kaya today, meron tayong pupuntahan. Bakit tayo pupunta ron sa Antipolo? Magpapa-food trip daw si Kuya Carlo. Pizza in the house. Kaya tara, sumama ka. Let's go! Yes guys, so we are to follow. Dito yung ating mga geng-geng. Ayan o, sa likod o. Yahoo! Excited kami dahil pizza to. Pizza. Magre-reward si Kuya Carlo. Si Kuya Carlo. Say hi naman kay Kuya Carlo. Anong masasabi mo? Hey! Meron tayong topic at ang topic na to is very interesting kasi marami po ngayon ang may mga negative idea about networking. Kaya may mga tao minsan ayaw nilang gawin ang yung isang bagay kasi sa kanila parang allergic sila ron. So, meaning mahirap silang yayain, mahirap silang kumbinsihin, mahirap silang i-positive sa ganito pong industry. Pero may mga tao naman is na-aware sila, nagiging oriented sila sa ganitong business, sa ganitong industry. Kaya more on sila, ginagawa ito at nag-i-enjoy sila. Like kagaya ko po, sobrang nag-i-enjoy ako sa ganitong industry. Meaning, nakita ko yung deep part ng atin pong sistema or yung ganitong industry sa networking o MLM. Kaya gusto namin makita ninyo at ma-realize ninyo ano ang advantage nito at ano ang pinaka-the best part ng ginagawa namin dito. Po, may joke. Ito daw yung pinakamalit na mall. Bakit? Robinson's Mall. Joke yan ni Kuya Freddy, ano? So, number one, kaya yung iba po, hindi to ginagawa, ang tingin nila, pag sinabi pong networking is scam. Yan. Marami pong iba ganun ang thinking. Pagka sinabi ng networking, pyramiding, scam na sa kanila yon. So, ano ba talaga ang pagkakaiba ng industry na to or sabihin natin networking dun sa sinasabi nilang scam? Kailangan alam natin yun, di ba? So, marami naman po talagang scam kasi kung hindi niyo alam, kung magre-research lang kayo, marami kayong makikita ng mga company na mga fly-by-night. Yung mga easy money, yan, yung mga ganyan. So, meaning, marami pong nabiktima niyan. At maaari, yung nagsasabi ng ganon na scam dahil isa siya sa biktima. So marami pong ganon. Or meron silang mga bad experience. So sa kanila, meron silang mga ganon experiences. So meaning sa kanila, negative sila sa ganon. So hindi nila nakita na ito po is mismo pinag-aaralan to, kasama po ito sa courses. Actually, nasa nasa UP, nasa Lasal. Ano yung course na to about entrepreneur or entrepreneurial. So ibig sabihin, kasama po yan sa pinag-aaralan na ngayon. So kung kasama yan sa pinag-aaralan, meaning legit to. Kailangan natin lang alamin. So yung iba, dahil hindi sila nag-aaral at nagkaroon sila ng bad experience, nagkaroon sila ng mga maling experience dito or sa mga nasamahan nila at nag-timing na yung mga nasamahan nila is ganun talaga, mga fly-by-night company. So sa kanila, pare-pareho na yon. So wala na silang tinanggap, nag-close mind na sila. So lahat sa kanila, lahat ganun na. So meron po kaming gustong iparealize sa inyo. At yung number 2, ang iba kaya ganito ang tingin nila dahil sa mga naging factor na nasamahan nilang mga tao. So meron po mga wrong person na mga nasamahan nila. So meron silang mga daladalang company na-introduce sa kanila. Then after that, yung pala is fly-by-night company, mga easy money. So, nangyari, nagkaroon sila ng ganong experience, nalugi sila, natalo sila, so nagkaroon na po sila ng mga bad experiences. So, ang point lang doon, dapat makita mo kung ano talaga ang legit na company. So, number 3 is find the right company. Para, once na nakita mo yung right company, nag-background check ka, sino yung mga owner, di ba? Sino yung mga tao na involved, tapos ano yung produkto, kasi dapat merong product.
So once na wala pong product ang isang company at ito ay tinatawag na investment, nagkakaroon na po yan ng notion na once na investment yan, possible na magkakaroon ka ng pagkatalo kasi walang return. 'Di ba? Walang return, product return. So dapat sabi ng DTI at least 70 to 80% pag naglabas ka ng pera, 70 to 80% bumabalik sa iyo. Yun yung tinatawag na ROI. So return of investment. So kung wala ka nare-receive na ganon, kabahak ka. Kasi may mga ganong pangyayari dahil wala kang nare-receive na ganon na produkto, mahirap po na gawin dahil ang tao, once na wala kang product na binigay, nagkakaroon sila ng thinking na ito is scam. So, mahirap pong samahan yung mga ganong company. So, better, kagaya ng pinapakita namin sa inyo, both side po yan. Hindi namin sinasabi sa inyo na gawin nyo na to, dapat pag-aralan ninyo. So, sa amin, tingnan nyo, di ba? Kung ano yung company na sinasabi namin, legit pa to, ilang taon na to, saan to galing, di ba? So, once na nangyari na yon, magkakaroon ka na ngayon na tawag na trust. Trust saan? Sa tao na nag-introduce sa'yo, sa company, then sa system, then after that, marirealize mo, pwede ko palang gawin to. Kasi meron tayong ganito na pangahawakan, may building, may office, di ba? So, yung part na yon, Wait a minute! nagkakaroon sa iyo ng confident. Nagkakaroon ka ng confident na gawin yung isang negosyo, lalo na sa ganito networking, di ba? So sa amin po, lagi namang ini-impart sa mga tao na dapat sikapin ninyo na makita yung anong meron sa kumpanya. Hindi lang sa dahil maganda ang kitaan, dapat both side alam ninyo ano yung vision, ano yung mission ng company, di ba?